Hello po mga kamatsas! Ayan, maraming nag-request na i-analyze ko raw itong naging enkwentro namin ni Mrs. kanina na in-upload natin sa Facebook page Kamatsas, ang Extreme Challenge Episode 3 na kung saan ako po ay naka-blindfold. Ang laban namin ay 2 minutes lang ako, 5 minutes si Mrs. Ayan, nagkasubukan kami kanina eh. Ipi-play ko na po para mapanood nyo. Play mo na. Yun, tuwan-tuwa si Mrs. oh. Nakatakip na yung mata ko dyan. Tinuro pala ako. Todas daw ako. Gustong gusto kong talunin lagi niyan eh. D4, D5, C4. okay. I-analyze natin ma'am. F6. Knight F6. Kinain ko. Knight D5. C4. Knight B6. Knight C3. Develop. D6. Knight F3. Bishop B4. Pin. Bishop D3. Mamaya marami po ko ipapaliwanag ha. Marami akong Castle. sasagutin ng mga katanungan sa comments na nabasa ko. Medyo napatagal si Mrs. dito mag-isip. At ang sabi niya, E5. parang ina-underestimate pa niya ako dito eh. E5. Yes, E5. Binasag ang sentro pero ang ganda nung E5. Good move pala sa computer engine niya. Pattern yan eh, mga kamatsas, pattern. Kaya hindi na bago sa akin yung ganitong posisyon. Kung tawagin yan, Greek gift Knight idea. D5. Ayan na. Ayan na. Nag-isip na ako dito. Greek gift pattern yan, mga kamatsas. Bago ka mag-master, I'm sure, pinagdadaan ng pag-aralan yan. Sa libro, sa video tutorials, sa turo ng coach. Ayan, sacrifice. Greek gift ang tawag yan. Pagkakain ko nga, parang natuwa si Mrs. eh. Ba? Gumanon siya. Pero hindi niya alam may pattern yan. Uy, napaisip. King H8. Umiwas lang ng king. Mamaya sasagutin ko kung kakainin yan, anong mangyayari Knight ha. G5. Knight G5, diretso. Okay, iniisip dyan ni Mrs. Pupunta na kasi yung queen ko doon sa H5. Delikado yan. Mamamatchas kagad ng maaga yung king niya. Kaya nag-iisip siya ng paraan paano niya susolusyonan na wag hayaan na maka queen H5 ako. Fatal yan. Ayan, nakatingin siya sa portion na yan. Oh. Nag-iisip. Sinusolusyonan yung problema niyang ginawa. Siya gumawa ng problema eh. Okay, diba? Napaisip talaga ng matagal. Pero obvious naman yung gagawin ng black dyan para mapigilan yung queen h5. Yun nga lang, since 5 minutes siya at ako'y 2 minutes lamang, may panahon siya para makapag-analyze. G6. Ayun, nag G6 para wala akong queen h5. Queen G4. Ayun, tumira ako queen G4. Kung mapapansin nyo, pag sinabi ko yung tira, ini-stop ko na yung clock. Kasi siya yung nagsabi nun eh. Sabi ko nga eh, pag naitira niya yung move ko na sinabi, dun pa lang niya pindutin. Kaso ayaw niya nang magulo yung, kumbaga, intindihin ko raw yung pindot ng clock ko. Basta siya, pipindutin lang niya yung clock niya. Ayun, King G7. Ayan, dito talagang kinaklaro ko sa isip ko yan mga kamatsas. Kasi nandito na sa ultimate position na eh. Nasa pinaka-climax na eh. Hindi pwedeng bitawan. Dito kaya ako napatagal kasi ina-analyze ko itong sacrifice na yan, knight F7. Kinakalculate ko yan.
Ayan, medyo nahihirapan ako. 6 seconds. Tapos sinabihan na ako ni Mrs. na 56 seconds na lang ako. Yan, pero ito naman yung nabuo ko talagang accurate. Pero tinitignan ko lang yung Knight F7. So itong Queen H4, Rook H8. ayun, na Group H8. Nagawa ko na po ito dati nung ako ay college pa. Knight H6. Naalala ko na tong pattern na to. Kaya hindi na bago sa akin ito. Ayun, itong sacrifice ito. Hindi na rin bago sa akin yan. Kasi yung ganyang pattern, hindi lang eksaktong ganitong position na. Pero ang naalala ko yung pattern na may ganito. Yun o, kinapture ng bishop. Nagulat pa nga si dyan eh. Queen H6 mate, sabi ko. Machas! Nagulat siya. Ha? Am I correct? Nagulat siya. Hindi pa niya sigurado eh. Parang nagulat talaga. Ayan mga kamatsas, ano? Hinubad ko na yung ano ko dyan. Tinignan ko, kinalaro ko, matchas nga. Okay. So dito po sa portion ng Knight takes E6, may nagsasabi, Coach, bakit hindi capturing ng pawn kasi? May check na rin eh. Matchas na rin yan eh. Oh. Halimbawa, pumunta sa E7, may Queen G7, matchas eh. Okay? Ngayon, kung dito naman bababa, check lang. Medyo tatagal lang ng konti pero ganun pa rin ang suma. Matchas pa rin yan. So ito po, hindi ko na halos kinapa ito. Nung nakuha ko yung Greek gift sacrifice, tapos na yun mga kamatsas. Ganyan po ang paglalaro ng chess. Dapat kung ano yung napag-aralan nyo, nung kayo ay bata pa, dapat natatandaan. Kasama yun sa memorya na dapat ma-absorb mo. Kasi kung hindi mo matatandaan, baliwala lahat ng pag-aaralan mo. 'Di ba? Kailangan tandaan mo yung pundasyon na inaaral. Ayan, dito napatagal ako eh. Knight takes F7 ang iniisip ko diyan eh, na parang sabi ko ka ako Knight takes F7, naka-threat ang reyna, then preparing to play Queen takes G6. Feeling ko panalo pa rin eh. Knight takes F7, panalo pa rin eh. Feeling ko may yan ang nakita ko eh, pero hindi ko na kinalculate, medyo naguguluhan na ako dito. Parang nabubuhol-buhol na isip ko nung King F8 na. Parang buhol-buhol na isip ko rito. Iniisip ko kung check ba doon, tatakbo doon. Ayan. Sabi ko kako, gawin ko na lang yung dati kong pattern na nagawa. Queen H4. Yan. Nagawa ko na yan dati kaya ano na lang, application na lang, recall na lang. Yun po ang benepisyo ng maraming inaaral. Marami kang nakasave sa database mo. Ayan. So dito, mali yung Knight D5 eh. Dapat ang tira daw ng computer engine F5 eh. Kaya pag tira ng Knight D5 dito, na-smell ko kagad, kumbaga naamoy ko kagad na parang meron talaga. Yan, Greek gift. Yan, sagutin ko no kasi may nabasa ako sa comment na Coach, ba't hindi capturein? Pag kinapture yan, may Knight G5 check ako. King GA, papasok kasi yun eh. Oh. Nakita ni Mrs. yan. So may matchas. Halimbawa, kung mag-Rook E8, Queen takes F7 check, King H8, Queen H5 check, matchas eh. Ayan o, dire-diretso yan. O, matchas pa rin yan. Okay, para klaro lang po. Ngayon, paano kung dito naman pumunta sa G6? Ayun lang. Ang nasa isip ko dito kung ganyan ang ginawa ko yung G4. Pero ang tira ng computer is H4. Yun lang. Ano meron kung Queen G4? Parang yan kasi pattern dyan eh. O winning pa rin naman. Na kapag nag-F5 dito, mag-Queen G3. Pattern yan. Alam yan ng mga masters na nanonood ngayon, mga kamatsas. Alam namin yan. Ano na yan eh, common na yan eh. Halimbawa kung mag F4 dito, bishop takes F4, knight takes F4, and knight takes E6. Check, then capture yung queen. Fatal na rin yan. So winning din pala yun, Queen G4. Pero mas maklaro ito, computer ang tumira, H4 eh. Nakakatakot nga lang. Baka mamaya biglang makatakbo yan. Oo. Pag H4 kasi may H5 eh, ang bilis eh. Check ka agad na mapupuwersa yung king to play king H6 then nako, fatal. Ang sarap buksan yung knight, may check doon, tusok-tusok yan. Okay, kaya nakita ni Mrs. yan, naging H8 na lang siya. Yun nga lang, may knight G5, tuloy-tuloy pa rin at ginamit ko dito yung deadly pattern. So ano po yung mali dito? Ang unang mali ni Mrs. ito, yung knight F6 after D5. Dapat po pagka nag C4, either E6 or C6. Or capturein yung pawn sa C4.
Queen's Gambit accepted. Wag po kayong titira ng Knight F6 kasi kakapturin lang yung D5. Ang bilis ko dyan eh, di ba? Kung napansin nyo. Kasi pag Knight takes D5, nagkaroon akong tempo eh. O, buo kagad ang sentro ko, di ba? Ngayon, kung Queen naman ang igagalaw, magna-Knight C3 ako, nakadevelop na, nakatempo pa. So, saan dadali niya? Halimbawa, mag-Queen A5 na parang feeling Scandinavian, pero hindi naman. O, magbi-Bishop D2 lang ako. Tapos mag-E4. Di ba? Ayan. Sa mga gusto makabasa ng comments ha, nandun lang po sa ating Facebook page Kamatyas. Yun nga lang, yung ating Kamatyas going international na po. Ginawa ko ng English speaking ano na yun ha. Group or nature. English na yon. Ang Tagalog natin dito po sa Facebook, sa YouTube. Yan, nalilito na ako. Okay? So, sana po nasagot ko yung inyong mga katanungan, mga Kamatyas, dito sa naging Extreme Challenge Episode 3 namin ni Mrs. kanina. Marami kasing nag-wonder eh. At sinasabi nila baka daw scripted. Naku po, kay Mrs. pa lang, ganun na ako. Kasi, syempre alam nyo naman, marami pong lumalabas ngayon na content creators na basta makapagpalabas ng kanilang video, scripted. Halata naman. Hindi po kailangan ng IM na mag-scripted video. Hindi po, yun, kahihiyan sa amin yun. Sa amin po mga title players, talagang reality. Kung ano yung ilabas, yun na yun. Hindi po kailangan na mag-scripted ang title player. Siguro kung hindi title player at iba-iba, baka pwede kasi hindi naman siya ko-questionin ng iba kasi hindi naman gaano kilala pa. 'Di ba? Pero pagka meron na pong FIDE ID, makikita niyo naman ang rating natin, makikita niyo naman ang online ratings natin sa chess.com, yun na yun. So mahalata mo na yun doon na kapag consistent yung rating, meron namang FIDE ID, record, profile, bakit kailangan mag-scripted pa? Hindi po. Talagang bakbakan ito. Reality po si Kamatyas. Genuine po sa atin mga Kamatyas. Yan po ang aking maipapangako sa inyo palagi. Okay? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo at i-analyze pa natin ang round number 6 fight. Especially sa laro ni Wesley So na kasalukuyang nakikipagbakbakan ngayon kay Alireza Firouzja. Maraming salamat po.